December 29. Today is March 9. Gaano pa kalaki ang kapasidad ng garbage storage namin? Yun ang tinanong ko kaagad kay Chipmate nun eh. Chip, normally, siguro kung maka 5 o 6 cubic ka is malaki-laki yan. Kasi ang isang lata is 0.20 CBM. Ang isang maliit na ordinaryong garbage tin, 0.02 yan. So, ganun pala ka liit lang. Tutuusin maliit yan kapag sa malalayong mga biyahe. So, nagsesegregate din kami ng basura dito. Hindi naman, kasi walang puwerto ang tatanggap ng basura mo na halo-halo din. May lata, merong sa ganito. Kasi medyo metikuloso ngayon mga puwerto dyan. Ngayon, December 29 pa, January, February, almost 2.5 months walang tapon basura. Bakit ano nangyari? Nagtapon kami sa Lanshan. So papuntang Wallaroo, Australia, let's say mga less than 3 weeks yun. Nag-ampurahin na matagal, hindi sila tumatanggap ng basura. So okay. So pagdating namin sa Adelaide, ganun din. Wala rin tapunan ng basura. At kaya pa ng kapasidad din namin ng garbage storage namin dito sa barko yung dami ng basura namin. So okay. Ito na. Ang tagal namin sa Anchorage. Siguro inabot kaming 2 weeks, 3 weeks. Ito na nga sabi ko. Pero kaya pa. Kaya makikita nyo sa isang reel ko to follow na yon after nito siguro paano kami mag-segregate ng basura, kasi hindi kami basta-basta pwedeng magtapon ng basura sa dagat. Ang pwede lang itapon ayon sa MARPOL food waste lang, at ang food waste tinatapon niya kapag 12 nautical miles away from shore. 12 nautical miles, so malayo yan. So okay, malayo biyahe namin, so walang problema. Pero allowed naman ang food waste na itapon at least 3 nautical miles kapag kiniling siya. Meron kaming panggiling, yung community ang tinatawag. So, dahil nga, okay, naitatapon namin ang food waste bago makarating sa Adelaide. Paano naman ibang basura? Diyan papasok ngayon yung pagsesegregate namin. Bakit? Yung mga cartons, syempre, malaki-laki yan. Kapag hindi mo tinupi yan, hindi mo, bukod sa tinutupi namin muna, pansamantala kasi hindi pwedeng incinerate, may incinerator kami para sa mga cartons, sa mga rugs. Yung mga rugs, pwede yung ihalo doon yung mga used oil. Normally, yung used oil naman ng gali is isang lata lang, maliit lang yan. Inahalo sa mga rugs yan at sinusunog din sa incinerator. So yun ang trabaho ng makina naman. Magsusunog sila sa duty. Kung sino naka-duty, susunugin nila yan. No? Yeah. So, okay na yung mga papers, lahat ng mga pwedeng sunugin. Okay, marami pa rin. So, nung gagawin namin sa lata, siyempre may compactor kami. Sa mga walang compactor, mano-mano naming pipit-pitin yan. So, ang sinabi ko sa mga crew ko, lalo na sa galley personnel ko, ang mga lata, dapat binabanlawan nyo. Siyempre, may mga sauces yan eh. Kailangan hindi porket tinanggal nyo na yung laman, tapon agad sa basura, hindi ganun. Anyawan nyo. Anuhan nyo na tubig na may sabon. May nakababad na tubig, anlawan nyo, tapos may doon ilubog nyo sa may sink na siguro may kalahating may kalahating tubig at sabon. Idaan nyo doon para hindi siya lalangawin, hindi uudin. Siyempre pag may uud, lalangawin na yan. Kahit ganun katagal, hindi basta-basta lalangawin. At yung amoy, hindi ganun kasangsang ang amoy. Ganun din ang ginagawa namin sa mga plastic na galing galingan ng mga meat. Siyempre may mga dugo-dugo yan, pinapaanlawan ko yan. Tapos
saka namin itatapon. Ganun po. So tulad ng nasabi ko, ayon sa MARPOL, wala na pwedeng itapon kundi ang food waste. Pero kapag 12 miles, kapag hindi nagiling, at pag nagiling naman, at least 3 nautical miles. Ano gagawin naman sa bote? Yung mga bote, syempre may mga jam na ginagamit namin, yung mga bote. Syempre, binabasag namin yan. So kahit kadami yan, at least mga isang lata o dalawang lata lang kahit paano ang ililikom namin yan. So okay na tayo sa food waste na itatapon. Nasusunog naman ang mga cartons, mga papel, mga rugs. So yung mga malalaki, ayan ang itatapon, itatago namin, at pagdating sa port, i-request namin itapon. Ganun po. Ganun po ang ginagawa namin sa basura namin. Ngayon, sabi ko, medyo tumagal-tagal, 2 buwan at kalahati. Alam niyo ba sa port, tinitingnan ang hinahanap ng mga inspector, mga port state inspector, no? Kahit pa ng mga bisita, yan garbage na yan, garbage record book. Kaya dapat maingat ang mga crew dyan. Tama ang pagsusulat nyo dyan. Hindi dinaya. Kasi tototalin nila yan eh. Ilan na ba ang garbage nyo? Ay, ito pa. Bago dumating sa port, tulad nito, after ng Adelaide, China, tagal na naman namin. Nag-bunkering lang kami kahapon, so hindi pa rin pwede magtapon sura. So sa final destination kami makakapagtapon. So almost 3 months, 2.5 to 3 months. So kailangan yung kapasidad na ide-declare ko na basura na itatapon ko, hindi lalagpas dun sa kapasidad ng basura ng lagayan namin dito. Let's say sa barko is 6 cubic. So ide-declare ko nga 5.5 lang yan para iwas sa problema o iwas sa bulilyaso. Ganun po ang pag-aalaga na ginagawa namin sa barko namin. Siyempre kapag mababasura, may amoy, maraming insekto, at yan ang hate na mga quarantine officers na sumasampa. Kaya inaalagaan namin ang barko ko. Okay guys, so medyo mahaba-haba na rin at na-discuss ko na rin naman ng kahit paano yung malinaw siguro ang pagtatago namin basura, pagsesegregate. Kaya lahat kami dito nagsesegregate, no? Sa kabina pa lang may kanya-kanyang trash bin yan para sa mga plastic at sa mga papel. Okay. So guys, hanggang dito na lang muna ulit. Paki-subscribe naman sa Captain Charty sa YouTube channel ko, sa muntik kong channel. At ganito na, sana suportahan nyo din yung mga reels ko. Medyo nakakatuwa naman kahit paano, nakakalibang sa akin, no. So paki-suportahan na rin. At syempre itong sa FB videos ko, no. Pakisuportahan. Salamat sa inyo at makikita tayo muli. Until next time, thank you for watching. Bye-bye. Teka, hindi ko pa pala natapos, no? Bye-bye.